Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Kailangan lang ng Boston Celtics ng isang panalo para makumpleto ang sweep sa NBA Finals na nagiging dahilan para maniwala ang marami na maaaring ito na ang simula ng isang dinastiya. Gayunpaman, ang dating MVP na si Joel Embiid ay kontra sa paniniwala tungkol dito. Ahead sa Game 4, sinabi ni Embiid na hindi siya naniniwala sa Celtics at nangako na siya ang magiging dahilan kung bakit hindi na makakabalik ang Boston sa finals sa susunod na season. Alam nila na nandyan ako, sabi ni Embiid. Ako ang MVP, huwag kalimutan yan. Kailangan ko lang ng konting swerte, manatiling malusog, at alam ko na ang lahat ay susunod ng maayos. Habang nagsasalita si Embiid tungkol sa kanyang papel sa pagpigil sa Celtics na dominahin muli ang East, maaaring magre-recruit din siya ng tulong. Nakaupo siya katabi sa magiging free agent na si Paul George. Sinabi ni Embiid na umaasa siyang makakahanap ang 76ers ng paraan para dumagdag ng ilang piraso bago tumingin sa star ng Los Angeles Clippers. Inaasahang tatanggihan ni George ang kanyang player option para sa 2024-25, habang ang Clippers ay maglalaro ng hardball sa 9-time All-Star. Mayroon pa ring mahigit 2 linggo ang Los Angeles para makahanap ng kompromiso bago magsimula ang free agency sa June 30. Ang 76ers ay magkakaroon ng maraming pera upang gamitin ngayong off-season at tiyak na maghahanap sila ng mga star tulad ni George. Gayunpaman, hindi sila nag-iisa dahil ang Orlando Magic ay kabilang din sa mga team na pinaniniwala ang interesado. Malinaw na mataas ang inaasahan ni Embiid para sa susunod na taon, ngunit kailangan niyang patunayan ang kanyang mga sinabi, lalo na laban sa Celtics. Ang Boston ay napagmamay-ari ang Sixers kamakailan na tinatanggal sila sa postseason ng 2 beses mula 2020, 6 sa kanilang huling 8 laban. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of Sixers, ang guard ng Philadelphia na si Cameron Payne ay naaresto ngayong Sabado ng umaga sa Arizona matapos umanong hindi ito nakipag-cooperate sa pulisya sa Scottsdale. Tinawag ng mga autoridad mula sa Scottsdale Police Department ang isang kaguluhan malapit sa 68th Street at Chaparral Road bandang 2:44 AM at natagpuan si Payne at isa pang tao ayon sa TMZ Sports. Naaresto si Payne at kinasuhan ng umano'y pagtangging ibigay ang kanyang pangalan at pagbibigay ng maling ulat sa pulisya. Si Payne ay ipinasok sa kulungan ngunit agad ding pinalaya. Ang 29-year-old na guard ay naglaro para sa Phoenix Suns mula 2019 to 2023 na maaring nagpapaliwanag kung bakit naroroon siya sa Scottsdale area. Siya ay nakuha ng 76ers noong February bilang bahagi ng Milwaukee's trade para kay Patrick Beverley. Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa harap ng posibleng pagkakatanggal sa postseason pagpasok sa Game 4 ng NBA Finals, nakuha ng Dallas Mavericks ang 122-84 na tagumpay laban sa Boston Celtics sa American Airlines Center upang pahabain ang serye matapos ang 3-0 series deficit. Nagsimula si Luka Doncic sa laro na may 29 points, 5 rebounds at 5 assists. Pinagsama nila ang 50 points kasama si Kyrie Irving na dumagdag ng 21 points at 6 na assists. Tumanggap ang Dallas ng kahangahangang double-double mula kay Derek Lively na may 11 points at 12 rebounds. Dumagdag si Dante Exum ng 10 points at 2 rebounds mula sa bench. Isang kahangahangang all-around effort ito. Binuksan ng Mavericks ang laro na may 4-0 lead, ngunit dahil sa iba't ibang pagkakamali sa opensa at depensa, nakapag-take advantage ang Boston at umabante. Sa pag-score ni Doncic ng 6 na puntos at sa karagdagan ni Irving na may 4, leading pa rin ang Dallas ng 10-9 sa kalagitnaan ng first quarter. Naitala ni Lively ang kanyang unang career 3-pointer matapos ma-spaced out habang hinihila ni Doncic ang bantay niya, si Tatum. Si Tatum na tumulong sa drive ay nahuli bago ibinigay ang bola kay Lively. Sa sumunod, ang rookie na big man ay nakatanggap ng lob pass mula kay Irving para sa isang dunk na nagbigay ng kinakailangang momentum sa Dallas. Habang patuloy na umatake si Doncic, natapos niya ang isang shot upang makuha ang 12 points sa unang yugto na nagbigay sa Dallas ng 25-14 lead, ang unang double-figure lead para sa alinmang team. Nagtapos ang yugto na may 34-21 lead sa Dallas. Walang offensive rebound ang Boston habang ang mga big men ng Mavericks ay nagtagumpay sa pagkuha ng mga rebounds sa buong laro. Si Dante Exum ay ginamit agad mula sa bench sa maagang bahagi ng ikalawang quarter at agad na umatake sa rim habang binabantayan ni Peyton Pritchard. Nakuha niya ang isang corner 3-pointer pagkatapos maipasa ni Lively ang bola sa kanya matapos itong makuha sa roll, ngunit napag-alaman ng NBA sa isang punto na siya ay nakaapak sa labas ng linya at tinanggal ito.
Mula sa pagiging 19 points lead, bumaba ang kalamangan ng Dallas sa 16 na outscored ng Dallas ang Boston ng 11 points sa kanilang first half minutes. Nagkaroon ng pagkakataon ang Mavericks na mapa-extend ang kanilang momentum mula sa eksenang ito at sinamantala nila ito. Sa patuloy na mahusay na depensibong execution kasabay ng pag-init muli ni Doncic, naka-score siya ng maraming beses sa loob ng arc, kabilang ang isang step back jumper sa isang nail isolation play at isang baseline drive na nagresulta sa end one. Umatake si Irving off the catch para sa isang scoop finish na nagdoble sa puntos ng Boston sa 50-25. Patuloy na nagdala ng momentum ang Dallas pagdating sa halftime, kung saan umatake si Doncic sa transition para sa isang finish sa contact laban kay White, sinundan ng isang motion corner 3-pointer mula kay Kleber para tapusin ang ikalawang yugto. Leading ang Mavericks ng 61-35 sa halftime, na nangangahulugang pinagsama ni Doncic may 25 points at Irving na may 11 puntos ang mas maraming puntos kaysa sa Boston. Ang lead ng Mavericks ay umabot ng 33 points sa maagang bahagi ng second half gamit ang 12-5 run, kabilang ang pag-block ni Gafford sa isang 3-point attempt ni Tatum sa isolation at pagtanggap ng transition alley-oop pass para sa isang dunk. Tinapos ni Doncic ang stretch na ito sa pamamagitan ng pag-atake off the catch para sa isang floater. Patuloy na na-maintain ng Dallas ang kanilang mahusay na execution sa opensa at depensa. Tumawag ng timeout ang Boston na may 5.29 ang natitira sa ikatlong yugto matapos umatake si Irving sa paint para sa isang finish, pinanatili ang lead ng Dallas na 33 points. Nagkaroon ng pagkakataon ang Boston na gumawa ng run sa segment ng laro na ito upang makabalik sa track, ngunit nabigo silang makabuo ng momentum na nag-iwan ng kaunting oras upang gumawa ng rallying effort. Hindi nagtagal para hilahin ng Celtics ang kanilang mga pangunahing players sa ganitong kalaking deficit sa ikatlong yugto na sinundan ng Mavericks ilang minuto ang lumipas. Isang dominanteng effort ito mula sa Dallas upang pahabain ang serye ng kahit isang laro pa, habang lumilikha ng pag-asa na marahil makagawa ng kasaysayan bilang unang team na makakabawi mula sa 3-0 series deficit na magiging buhay pa. Sa mainit na shooting streak ni Tim Hardaway Jr. na may 5 3-pointers na naipasok, umabot ang lead ng Mavericks sa 48 points. Sa isang punto, pumasok si Olivier Maxence Prosper sa laro na may ganitong kalaking kalamangan ang Dallas. Matapos ang laro, sinabi ni Brown na tiyak naming pag-aaralan ng film at titignan kung saan kami mas magiging mas mahusay. At sa Game 5, maglalaro na kami sa laban na tila dito na nakadependi ang aming buhay. Dahil dito naman talaga. What do you say to the guys after a game where, like you said, Dallas just played amazing and you guys have to move on right away? We learn from it, we take it, we don't dismiss it, we don't learn from it. We're going to see how and why, exactly where, the game was won and lost. And then we take those experiences and then we come out and we play like I like to play, because it does. Magpapatuloy ang serye sa Game 5 na mangyayari sa TD Garden. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.